Lamang yung 200 na increase para sa mga employer, medyo may konting bigat kasi gaya nitong negosyo, hindi naman siya kalakihan. Kumbaga, willing naman kami magtaas. Malaking panalo para sa mga ordinaryong manggagawa ang dagdag na 200 pisong legislated wage hike na ipinasa ng Kamara. Ngunit ang ilang micro, small and medium enterprises o MSME, katulad ni Richard, iniisip na kung paano ito gagawin sa kanyang 8 empleyado, lalo na at hindi naman ganun kalakihan ang kanyang car parts and accessory business. Ganito rin ang pangamba ni Timoteo Hermedia na nasa kaparehong industriya. Anya, susunod naman sila kung isa sa batas ito ng gobyerno. Ngunit dagdag ito sa kanilang suliranin, lalo na at mahina ngayon ang kanilang negosyo. Medyo malaki rin po ang impact nun kasi mahirap po, kunti po ang customer ngayon. Halos ayaw na rin magpagawa. Kung magpagawa man sila, nag-iisip muna. Kaya medyo mahirap po yung 200 na yan. Paliwanag ni Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor J.V. Ejercito, wala pang konkretong usapan sa Senado kung ano ang magiging kahihinatnan ng wage hike bill. Kailangan natin i-balanse both from the employees sa business sector and also sa economic managers kung ano yung kakayanin. Sa akin, kung ano yung sagad na pwedeng ibigay natin sa mga manggagawa, ibigay natin. Kung 200 pesos, well and good, mas maganda kung may bibigay natin. But also, we have to look into the survival and sustainability. Yung basta kakayanin po ng business sector. Aniya, kailangan na rin tingnan ang mga kasukasuan nito kung saan maibibigay ang makatarungang sahod sa mga empleyado sa paraang hindi rin mamamatay ang mga negosyo. Pag-aaralan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibleng maging epekto nito sa kabuuang ekonomiya ng bansa. Ito lamang po ang mensahe ng Pangulo, and I quote, "We will look at the economic implications of this and how to resolve this with the opinion of the wage boards, since the wage boards are also the creations of the Congress." So nais po ng Pangulo na maibigay kung ano po ang makakabuti sa mga manggagawang Pilipino. Inaasahang pag-uusapan pa ng Senado at Kamara ang panukalang aumento sa sweldo sa kanilang bicameral conference committee meeting bago ipasa sa palasyo upang malagdaan ng Pangulo. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.